Habang nagmamaneho biglang inatake ng hika ang anak ng mukom. Sa aksidente na bangga at napatay niya ang anak ng isang lokal na kilabot. Nang makita ang biktima na halos wala ng buhay sa gitna ng dugo, agad siyang bumaba ng sasakyan sa takot, ngunit hindi siya agad tumawag ng saklolo. Nang mapansing walang ibang tao sa paligid, pumasok sa isip niya ang tumakas, ngunit biglang tumunog ang cellphone ng biktima. Nakita niyang, Mama, ang tumatawag. Kinonsensya siya ng kanyang damdamin. Patapos mag-isip-isip tumawag na rin siya ng saklolo. Pero bago pa siya makapagsalita, inatake na naman siya ng hika. Hirap na hirap siyang huminga at magsalita, kaya pinilit niyang bumangon at lumapit sa sasakyan. Pero matapos lang hapin ng hangin, nanghina na naman ang loob niya. Nagpasya siyang tawagan ng kanyang ama ang hukom, ngunit walang sumasagot sa tawag. Sa desperasyon pinaharurot na lang niya ang sasakyan palayo. Hindi na alam na ang nabangga niya ay anak ng isang mayamang tao. Pag-uwi ng ama niya kinagabihan, nakita niya ang anak niyang duguan. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Habang nagmamaneho ako, nasalpok ko ang isang motorsiklo sa harapan. Dahil sa sobrang takot tumakas ako. Nung malaman ng ama na 2 oras pa naman nakalipas, inisip niyang pwede pa ikong ayusin. Kaya't dinala niya ang anak sa presinto para sumuko. Pero pagkapasok ni Hukom-som, napanood nila sa TV na patay na ang binatilyo. At ang mas masaklap anak pa na ito ng presidente ng Yuyuan Construction. Bigla na lang naninag ang buong katawan niya. Kahit napakulong si Chairman Kim dahil sa andaraya at karahasan sa bidding. Alam niyang isa itong makapangyarihang tao. Bago pa man hatulan ang kanyang anak, tiyak na nag-antay ito sa pribado at marahas na paraan. Para sa kaligtasan ng anak niya, agad niyang inilabas ito ng presinto. Samantala dumating sa presinto ang ina ng biktima. Nang makita ang bangkay ng anak, hindi na niya napigil ang umiyak ng gusto. Lalo na nang makita niyang wasak ang mukha nito. Nawalan siya ng malay sa sobrang pighati. Pinagtadan na naman ni Chairman Kim sa pulungan ng balita. Upang maibsan ang kanyang lungkot, agad siyang pinayagan ng warden na makalabas pansamantala. Hindi ito pansamantalang pahintulot sa labas. Inihahanda na ang kanyang paglaya. Makikipag-ugnayan sa iyo si Atty. Joe. Kaya kahit may natitirang 4 na buwang sentensya, malayang napalabas si Chairman Kim mula sa kulungan. Pumunta siya sa morgue. Nang makita ang anak niyang halos di na makilala, labis siyang nasaktan. Agad sana itong nadala sa ospital. Pagkatapos ng aksidente, may pag-asang nabuhay pa siya. Sabi ng doktor mataas ang chance ang mabuhay. Paano naman ang sentensya? Kung may malinaw na intensyong kumatay, hindi bababa sa 10 taon ang sentensya. Kung wala naman, at simpleng aksidente lang na sinundan ng pagtakas, malamang 5 taon lang ang parusa. Ganon lang. Ano? Ganon ka ba lang ang parusa? Inilabas ng abogado ang tawag, na ginawa gamit ang cellphone ng binatilyo. May naka-record na audio ng tawag. Nang marinig ni Chairman Kim na may oras pa sanang tumawag ng saklolo. Pero pinili pa rin umalis. Parang nilamon ng sakit ang buong kaluluwa niya. Tahimik siyang nanumpang gagantihan niya ito. Samantala sa bahay naman ni Hukom-som, pinagsulat niya ang anak ng detalyadong salaysay ng insidente. Pagkatapos para takpan ang ebidensya, tinapon niya ang dalawang damit. Sinundan ito ng paglilinis ng sasakyan. Bumili rin siya ng pyesa sa talyer. At siya mismo ang nadayo sa mga sira sa kotse. Upang masigurong ligtas, nakipagkita si Hukom-som sa isang mambabatas na palaging lumalapit sa kanya. Sinabi ng anibersaryo ng kamatayan ng asawa niya ngayon, at tuwing araw na ito umiiyak ang anak niya sa loob ng kotse. Dahil yun ang alaala ng kanyang ina. Sa totoo lang, gusto ko na itong alisin. Hindi ko na maalayang nililihim ko na ito kay Haoyin. Pati na rin sa biyanan kong babae. Wala akong pinagsabihan. Agad na intindihan ng mambabatas ang gusto niya. Kaya kinausap niya ang isang lalaking nagtatrabaho sa patayan. Kinabukasan nagbihis ito at nagtago ng anyo. Inasok niya ang sasakyan ni Hukom-som na nakaparada sa tapat ng bahay. At nang makita nilang nawala na ang sasakyan, sa wakas nakahinga ng maluwag si Hukom-som. Kasunod nito dinala niya ang anak sa puntod ng asawa. Pagkaalis nila napansin niyang pinapalitan ng CCTV sa labas. Agad nang ipinakita ang kanyang IDB ng Hukom. Tinanong kung kailan nagsimulang palitan ito. Nang marinig na 4 na araw na ang nakalipas, kinabahan siya bigla dahil noong araw ng aksidente, dumaan muna ang anak niya sa namay ng ina. Nag-aalala siyang may ebidensya roon. Gusto niyang makita ang kuha mula 3 araw na ang nakaraan. Ngunit sabi ng lalaki matapos palitan ng CCTV sa lugar, hindi pa ito nakakonekta sa server.
Kaya hanggat di tapos ang gawain, walang gumaganang recording ang mga camera. Ibig sabihin walang naitalang video. Tama, doon lang sinatunay na nakahima. Samantala si Samyok na nakatanggap ng balita sa pagkamatay ng kapatid, agad umuwi mula sa ibang bansa. Tulad ng ama niya siya rin ay brutal at walang awa. Kaya gusto niya agad pagbayarin ng may sala. Ano ang balak mong gawin? Gusto mo pa rin bang manatiling respetadong chairman? Hindi ba't labis mong kinamumuhian si Samyon? Nang marinig kong patay na si Samyon, ikaw agad ang pumasok sa isip ko. Sa harap ng pagdududa ng madrasta, pinipigilan ni Samyok ang kanyang galit. Paglabas niya, nagpahayag siya sa media para sa may sala o isang asong dala ang pumatay sa tao. Kahit anugugin ko ang buong bundok, lilipulin ko ang lahat ng aso. Ito. Ito ang tunay na hustisya. Upang mahuli ang nakapatay sa kapatid niya, sinunog ng lalaki ang bahay ng pamilya ng sospek at pinatay mismo ang tumakas sa aksidente. Ngunit dahil sa padalos-dalos ng kilos, binugbog siya ng sariling ama dahil nadiskubre ni Chairman Kim na hindi pa na siyang pumatay sa anak niya. Sa pangwalang silbing pabigat, bumalik ka na agad sa Amerika. Samantala nasaksihan ni Hukom Song ang pagkapaso ng bahay ni Curly. Patay ang matandang ina nito at batang anak na babae. Nang makita ang kalapitan ng sindikato, lubusan siyang natakot, hindi lang paghihiganti ang nais ni Chairman Kim. Ang tunay niyang pakay ay ang gamitin sila bilang pain. Pag-uwi ni Hukom Song, sunod-sunod na ang mamumot niya. Pero ang manhid at pabayan niyang anak, nagawa pang lumabas para makipag-date sa 10 oras ng gabi. Kung manalaman ng ni Xiao En na ang kaharap niya ay ang pumatay sa kanyang kapatid, tiyak na magsisisi siya ng gusto. Dahil si Curly ay miyembro ng karibal na grupo ni Chairman Kim. Pumunta siya sa pinunong babae ng grupo, si Cao Meiyan. Pinaghinalaan niya itong may galit pa rin sa kanya noon, kaya pinapatay ang anak niya bilang ganti. Ngunit napagkamalan lang talaga ang babae, kaya nangakong ibibigay ang sagot sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito nagsimula siyang mag-imbestiga. Nalaman niya ang aksidente ay nangyari ng umaga ng ika-8, pero si Curly ay inutusan lang noong gabi ng ika-8. Ibig sabihin imposible siyang nakabangga sa anak ni Chairman Kim. Pagkatapos kinausap niya ang mambabatas. Dahil utos ng mambabatas ang pagnanakaw ng sasakyan, na ipinasa kay Curly, ngayon hindi na nila mahanap si Curly. Kaya't sa mambabatas na lang sila umaasa para sa impormasyon. Pero ayaw magsalita ng mambabatas. Dahil kung malaman ito ni Chairman Kim, at kami, lahat kami, kasama ang buong grupo, tiyak na papatayin. Kung sasabihin ko sa iyo ang lahat, sigurado ka bang mabubuhay pa kami? Para sa mambabatas ang pinakamahalaga ngayon ay ang mailigtas ang sarili niya sa buno. Pagkaalis ng mambabatas, pinakita ng pinunong babae ang isang sikreto niyang ebidensya. Samantala si Curly ay nagtatago pa rin. Bigla niyang makita sa TV na wala na ang kanyang bahay. Hindi na inakalang ang simpleng pagnanakaw ng kotse ay mauuwi sa kapangamakan ng kanyang pamilya at ang natatanging niyang anak nahulog pa sa kamay ng pinunong babae. Nang makatanggap ng tawag, lubos siyang natakot. Sa kabilang banda si Chairman Kim ay muling inayos ang lahat ng ebidensya. Pinakinggan niyang muli ang recording ng aksidente ng anak niya. Bukod sa hinaw ng may hika, narinig din niya ang tunog ng sirena ng flat tire sa dulo ng recording. Doon niya naisip baka tumigil sa malapit na gasolinahan ng salarin. Kaya't nagsimula siyang magsiyasat sa bawat istasyon sa paligid. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba sa isang gasolinahan. Burado ang CCTV footage ng ika-8. Buti na lang dahil sa pagnanarawan ng tauhan at sa natirang larawan ng kainahinalang tao. Agad niyang nafinala ang nag-blur ng footage. Walang iba kundi si Hukom Song. At ang may-ari ng sasakyan sangkot ay ang kanyang yumaong asawa. Dahil dito itinuring na suspect si Hukom Song. Samantala ang pinunong babae ng gang ay gustong makaiwas sa gulo. Kaya tinawagan niya si Curly. Sinabing tutulungan siyang makatawid patungong Cambodia kasama ang anak. Pero kailangan ng malaking halaga. Kaya't pumunta si Curly sa bahay ni Hukom Song. Diretsahan niyang hiningi ang pera kapalit ng kanyang katahimikan. Kung hindi isusumbong niya ito sa pulisya, nabuko ang sikreto ni Hukom Song. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Samantala para makaganti agad sa ngalan ng anak, sinadya ni Ginang Kim na udyufan ng panganay niyang anak. Alam niyang padalos-dalos itong pumilos. At gaya ng inaasahan si Samyok,
Inad pa siya na patunayan sa ama na hindi siya inutil. Palihim niyang sinuhulan ng isang tauhan ng babaeng pinuno. Dito na nalaman na pupunta si Curly sa pantalan ngayong gabi para sunduin ang anak. Kaya pumuwesto siya roon para magabang. Pagdating ni Curly sa pantalan, dala ang pera. Doon lang niya na lamang ito'y isang bitag. Wala talaga sa plano ng pinuno ang buhayin pa siya. Agad niyang pinagtago ang anak niya at nakipaglaban sa sarili niyang mga dating kasama. Ngunit wala pang ilang saglit. Itinarap na siya ng maraming beses. Pati ang anak mo tinutubis na rin. Ngayong gabi aalisin namin ang lahat ng problema, sabay-sabay. S.H.T. Pero bago pa matapos ang kanyang pagbabanta, sumabog ang kanyang ulo, tisang liyok ang bumaril. Sino ka? Binarinis ang liyok si Curly. Akala niya napaghigantihan na niya ang kapatid. Hindi niya alam hindi sila ang tunay na may sala, at ang mismong pamamaril niya ay navideohan ng anak ni Curly na nakatago. Samantala kabado si Hukumsong pag-uwi sa bahay. Napansin niyang kakaiba ang kilos ng anak niya. Yun pa na napaklasan ni Hao Ying habang nakikipagrelasyon kay Xiaowen, na ang kapatid nito ay ang taong aksidenteng napatay niya noon. Namutla siya sa labis na takot at hindi na niya alam kung paano haharap sa ama. Hindi niya alam na ang kanyang ama ay tila niluluto na sa sarili niyang kaba dahil bigla siyang nakatanggap ng text message. May nagsabing alam niya kung sino ang kumatay sa anak ni Chairman Kim. Buong una hindi ito pinansin ni Hukumsong. Pero tumawag ang taong iyon. Ikawalo ng Abril alas 7:55 ng umaga. Sa isang gasolinahan. Matinding nasira ang kotse ng anak mo. Parang nasangkot talaga siya sa isang aksidente.